Hi, hello, hello. Magandang umaga. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Misa pasasalamat ng Giliagani family para sa pansariling kahilingan nila Flora San Diego, Nenet Shoson and family, Evelyn Villanueva, Joe and Marley Lim Hoco, Leti Tamayo. Para sa kagalingan nila Beth Sorera, Herminia Beltran, Luisa Norma Oberman, Francisco Galiagani, Ariel Fronda, Ruby de Guzman and family, Paulo Shoson, Jane Vinyas, Philip Tan, Kelvin and Marlene Young, Noel Tupas, Olivia Nieto,
Norberto Portales III, Rodi de Guzman, Christian Sanchez. Para sa mga kaluluwa nila Father Joel, Sunny, Remedios, Tirso, Rosa, Lilia, Casiana, Juan, Honorato Daniel, Lilibet, Gregorio, Generosa, Julian, Simeon, Romeo, Aurora, Faith, Crisanta, Julian, Eusebia, Perfecto, Borromeo, Sergio, Jason Joseph, Boy, Jesus, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Muli isang magandang umaga mga kapatid, simulan na natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Joseph Buslon. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ating simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumayo rin. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napapabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, napalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ngayon ipinagdiriwang natin ang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ni Sister Faustina Kowalska ang devosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubuli ka namin.
Pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis, kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mong pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo, ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat.
walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at pananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y hindi niya pinatid. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo.
Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. At isang maligayang pagbati po ng kapistahan ng banal na awa ng Diyos sa ating lahat. At akmang-akma ang ebanghelyong ito, ngayong tayo ay nahaharap sa matinding krisis, sa matinding pandemya, gawa ng takot, pangamba, para sa sakit na ito ng COVID-19. Katulad po ng nabanggit ko sa inyo nung nakaraang linggo, kung paanong si Jesus ay muling nabuhay at nung kanyang pagkabuhay, ay nagdala ito ng takot sa kanyang mga alagad, kaya nga sila ay nag-lockdown, no? Kaya nga sila ay nagtago. Hindi yung kanyang pagkabuhay, pero yung pagkatapos ng si Jesus ay mamatay, kung ano ang magiging susunod na mangyayari. Marahil iniisip ng mga alagad, baka sila ay uhulihin, sila ay isusunod na papatayin, kaya sila nagtago. Kaya naman makikita ninyo yung takot, pangamba, pag-aalala ng mga alagad. Kaya nga marahil nung si Jesus ay magpakita sa kanila, habang nakapinid ang kanilang mga pintuan, talagang nagulat sila dahil hindi nila inaasahan na si Jesus ay lilitaw sa harapan nila. Gawa nga ng alam nila na may balibalita na si Jesus ay nabuhay, pero yung magpakita mismo sa harapan nila si Jesus, yon marahil ang ikinabigla nila. No? Bakit nila ikinabigla? Katulad ng binanggit ko kanina, nandiyan na yung takot. Bakit sila natatakot? Hindi lang sila natatakot na baka silang isunod. Natatakot din sila dahil sa ginawa nilang pag-iwan kay Jesus. No? Pangalawa, natural yung pangamba na baka sila ay masermonan ni Jesus dahil nga't iniwan sila.
yung kasalanan na ginawa nila kay Jesus. Para sa kanila, napakabigat nun. Pero mapapansin ninyo, ano bang sinabi ni Jesus? Wala naman siyang sinabi na para kagalitan, para sumbatan yung kanyang mga alagad. Ano ang unang mensahe ni Jesus? Sumain niyo ang kapayapaan. No? So doon pa lamang ipinapakita na ni Jesus na hindi ko isusumbat sa inyo kung ano yung ginawa ninyo sa akin. Kung ano yung ginawa ninyong pag-iwan, kung ano yung ginawa ninyong pagkakatuwa sa akin, no? Bagkus, itinuturing ko pa rin kayong mga disipulo at ang hatid ko ay kapayapaan. No? At syempre, pangatlo, yung pangamba, yung pag-aalinlangan. No? Kaya nga pinapakita ni Jesus sa kanila na siya ay nabuhay at ang hatid niyang pagkabuhay ay kapayapaan. At kung yung kapayapaan na yon, para maipakita talaga sa kanila na siya ay nabuhay, ipinakita niya ang mga sugat na kanyang tinamo. Sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan ng pako. Yung butas na kanyang tinamo sa kanyang katawan at kamay. Pero gayon pa din ang mensahe ni Jesus, kapayapaan. Hindi po ba't tayo ganun din? Karamihan sa atin, nagkukulong ngayon sa ating mga bahay. Natatakot, nangangamba, dahil sa sakit na ito. Marahil marami na ring nasawi, hindi na rin mabilang, marami ring patuloy na nakikipaglaban sa sakit na ito. Hindi na lamang iilan, kundi pamilya-pamilya. Kaya nga, masigit nating kailangan ang awa ng Diyos para matigil, matapos na ang krisis na ito ng COVID-19. Kaya nga itinalaga din ng CBCP ang linggong ito ng banal na awa ng Diyos, kapistahan ng banal na awa ng Diyos bilang pananalangin. Hindi lamang para sa lahat ng ating mga frontliners, pero gayon din sa lahat ng biktima ng COVID-19. Yung mga yumauna, yung mga patuloy na nakikipaglaban sa sakit na ito, yung mga gumagawa ng paraan upang nang sa gayon hindi na mas lalo pang kumalat itong sakit na ito. Mas lalo't higit natin kailangan ang awa ng Diyos. Kaya nga, di po ba sa imahen ng banal na awa nakalagay doon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Jesus, I trust in you. Ito yung isang magandang mensahe para sa ating lahat, para magkaroon tayo ng lakas ng loob, na harapin kung ano man yung dapat nating harapin, pagsubok, takot, pangamba, pag-aalala. Sapagkat ipinapakita sa atin na kasama natin ang Diyos. Gayon din naman, dahil tayo nagdiriwang ng banal na awa ng Diyos, sana kung papaanong si Jesus ay nagpatawad sa kanyang mga alagad, nagpakita ng habag, ganon din po sana tayo. Sa panahong ganito na tayo humarap sa krisis, mas kailangan yung awa ang nangingibabaw. Hindi yung panunumbat, hindi yung pagbabato ng sisi, no? Hindi yung pagkakanya-kanya, no? Hindi yung galit, pero sana mangibabaw yung awa, no? Lalo tigit sa mga kasama natin sa bahay na may sakit, na humaharap sa sakit na ito ng COVID-19, no? Lalo tigit yung awa natin para sa ating mga frontliners, no? Mga doctors, nurses, personnel and staff ng hospital, no? Ating mga kapulisan, no? Ginagampanan din po nila yung kanilang mga trabaho. So sana sa atin mangibabaw din yung pangunawa na sila rin nagsasakripisyo, no? Yung mga sarili nila ay sinasakripisyo nila para matulungan ng iba, no? Pero pag sinabi nating sakripisyo, hindi naman sila malayo din
na sila'y magkaroon, ay talagang malaki yung chance na sila'y magkakaroon dahil sila yung humaharap doon. Pero sana pakitaan natin ng awa, ng habag, katulad ng kung papaanong si Jesus ay naawa at nahabag sa kanyang mga alagad. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga kapatid, malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo natin. No? At malinaw ang pagdiriwang ng kapistahan ng banal na awa ng Diyos. Papaano natin maibibigay at makakamit ang awa ng Diyos? Ito'y sa pamamagitan ng kapayapaan. Kaya nga't si Jesus, sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. No? Sapagkat tayo ay magkakaroon lamang ng kapayapaan, kapanatagan sa ating kalooban, kapag tayo ay marunong din maawa sa ating kapwa. At kapag tayo ay nakapagbahagi rin ng awa sa ating kapwa. Kaya nga't di po ba, sabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo, sa bandang huli, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Sana'y patuloy tayong maghatid ng kapayapaan. Patuloy tayong maghatid ng awa para sa ating kapwa. Muli po, maligayang kapistahan ng banal na awa ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin, kaya't ang ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos, ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang
sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mga banal, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat araw at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan.
samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hanap. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang nakita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong napataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay.
at ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pagkinabang sa banal na paging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo pansamandali. Unang-una po, ako ay nagpapasalamat sa ating mga parish volunteers sa pag-distribute po ng ating mga ayuda na ipinamigay noong nakaraang Miyerkules at Huwebes sa 500 po na pamilya dito po sa ating mga mission areas, no? Sa Sitio Payong, sa Pangkangkong, Sentro, sa Gabihan, sa Visayan Hills at sa Santo Niño, no? At maraming salamat po sa mga patuloy na nagpapaabot ng kanilang tulong donasyon para po sa pagtulong natin sa ating mga mahihirap na parokyano, lalo't nung tayo po'y pumaloob sa ECQ. No? Pangalawa ay binabati ko rin po ng maligayang kapistahan yung mga parokyano ko po dati sa Jesus Lord of Divine Mercy Parish sa Mapayapa. Sila po ay nagdiriwang ng kanilang kapistahan ngayon. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Habagamat tayo patuloy na humaharap sa krisis na ito, patuloy lang po tayong magtitiwala sa Diyos. Marami pong salamat. Magsitayo po tayong lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus siya ay mamatay at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. At Reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dali naming dalangin. Gabayan sa tuwing aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz, ibang biyahe, naway matugnan
ipanalangin mo kami.